Magandang gabi po sa inyong lahat. Malapit na tayo sa rurok ng ating paghahanda. Isang linggo na lamang ang natitira, papasok na tayo sa mga mahal na araw. Ang mga araw na siyang bumago sa kasaysayan ng mundo. Ang mga mahal na araw na siyang mahal ang tawag sapagkat buhay ang pinangbayan. Ang ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma ay kilala rin sa tawag bilang Passiontide Sunday. Anong ibig sabihin? Una, mula ngayong linggong ito hanggang sa mga darating na araw, hanggang sa isang linggo, mapapakinggan natin ang mga paghihirap na pinagdaanan ni Jesus. Ngayong linggo, ipinaalala ang paraan ng kanyang kamatayan. Nagbigay sulyap sa kung anong uri ng kamatayan ang kanyang haharapin. Gayun din naman ang ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma, ang panahon upang ang mga imahen tatabingan, lalagyan ng tabing. Nang sa gayon, ang magiging atensyon natin, walang iba kundi ang krus ni Jesus. Exempted lamang po ngayon ang imahen ni San Jose sapagkat sa Martes, ipagdiriwang natin ang kanyang dakilang kapistahan. Ano ang siyang kahulugan ng mga bagay na ito patungkol sa ating mga pagbasa ngayong ikalimang linggo? Una, ang sabi ni Mark Twain, isang sikat na Amerikanong author at writer, ang sabi niya, there are two important days in one's life. There are two important days in one's life. The first, the day that we were born. And the second, the day that you find out why. Dalawa daw po, yung mahalagang araw na siyang dapat nating malaman sa ating buhay. Ang araw ng kapanganakan at ang pangalawa, ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sa ganitong diwa natin mauunawaan ang mga pagbasa at mensahe natin ngayong linggong ito. Sapagkat una, bilang tao, mahalaga po sa atin yung tinatawag nating self-preservation. Ibig nating protektahan yung ating mga sarili sa lahat ng sakit at problema na pwede nating maranasan. Kahit pa mismo ang kamatayan. Maraming pagkakataon, iniiwasan natin ang malungkot na katotohanan ito sapagkat kahit anong iwas natin, darating at darating ang araw na titigil ang buhay natin. Kaya nga po, ngayong ikalimang linggo, ano po yung paanyaya at mensahe? Bibigyan tayo ng kakaibang pagtingin patungkol sa ating sariling kamatayan. Bibigyan tayo ng panibagong pangunawa na hindi kinakailangang katakutan ang pagdating ng ating sariling kamatayan. Bakit? Sapagkat ang buhay at ang kamatayan hindi ho magkalaban. Ang buhay at kamatayan magkaugnay. Sapagkat iniugnay ni Jesus ang kanyang sariling kamatayan saan? Sa kanyang oras. Why? Because, my dear friends, the death of Jesus in the cross is His finest hour. That is the very moment of His life. That is the climax of His very life. Kaya isinugo ng Diyos ang bugtong na anak upang mag-alay ng sarili. And that is the finest hour of Jesus while being hanging on the cross. Sa ganitong diwa, kaya inihambing ni Jesus sa ating ebanghelyo ang kanyang buhay at kamatayan sa pamamagitan ng butil ng mga trigo. Anong sabi? Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa, mamatay, ito ay magkakaroon ng buhay. You see the irony of it, my dear friends. Kinakailangan mamatay para magkabuhay.
Ganun po ang butil ng trigo. Kapag ang butil ng trigo hindi nahulog sa lupa, natanim, hindi siya mamumunga. Maliban ang butil ay mahulog sa lupa, ito'y mamumunga ng sagana. Kaya nga po, kung tayo ay mamamatay, sa paanong diwa o paraan, ibig natin itong hindi lamang mapaghandaan, kundi ibig natin itong maunawaan. Mayroon pong dalawang uri ng kamatayan. Una ay yung tinatawag po nating terminal death. Terminal death. Lahat po tayo makakaranas ng kamatayang ito. Sa katunayan, ang terminal death magaganap kailan? Sa dulo ng ating buhay. Pagkatapos ng ating paglalakbay sa mundo, titigil ang ating hininga. Titigil ang pagpintig ng ating puso. Titigil ang ating ugnayan kahit pa sa ating mga mahal sa buhay sapagkat tayo ay patay na. Yun po yung unang kamatayan, terminal death. Subalit, meron pong pangalawang kamatayan na siyang ipinapaanyaya po sa atin. Ang tawag dito, Paschal death. Hindi kagaya po ng terminal death na minsan lamang dumarating sa atin, ang Paschal death, araw-araw, kumakatok sa ating buhay. Araw-araw, nagpaparamdam upang ito'y ating tanggapin at isabuhay. Anong ibig ko pong sabihin? Ang Paschal death, hindi lamang po pagtigil ng hininga o pagtigil ng ating vital signs, kundi ang Paschal death ay yung mga mumunting pagkamatay sa ating mga sarili. Kamatayan sa paggawa ng kasalanan, kamatayan sa pangchichismis, kamatayan sa pagsisinungaling, kamatayan sa bisyo at maling gawi. At ito po yung paanyaya sa atin ngayong gabing ito. Nakagaya po ng kamatayan ni Jesus. Isang uri ng kamatayan sapagkat sa kanyang pagkamatay, nagkaroon tayo ng buhay. Sa kanyang pagkamatay, kaligtasan ang siyang ating mararanasan. Ito po yung hamon sa atin ng ikalimang linggo ngayong panahon ng Kwaresma. To die every day so that we can experience our own Paschal death. Alam po ninyo, nung isang linggo, namatayan po ako ng kamag-anak. At nagmisa po ako sa kanya, isang tita, pinsan po ng nanay ko, at ang kanyang kinamatay, pagod. Totoo. Namatay po yung tita ko sa pagod. Marahil oo, siya'y hinika, pero ang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay ang matinding pagod. Ilang linggo ang nakakalipas, yung kanyang asawa po ang siyang nasa ospital. Siya po ang nag-aalaga. At alam niyo, itong tita ko pong ito, nung sinabi kong nag-homily ako doon sa Lamay, hindi siguro magtatampo yung iba kong mga kamag-anak at tita, kapag sinabi kong yung tita kong namatay, ang pinakamabait sa mga tita ko. Alam niyo, wala po akong matandaang masama niyang ginawa. Wala po akong matandaan na hindi siya nagpakita ng kabutihan. Lagi nakangiti. Laging handang magbigay ng sarili. Laging kahit napapagod, magbibigay at magbibigay ng kanyang sarili para sa iniibig. Kaya nung nag-homily ako, sabi ko, ang kinamatay ni tita, hindi naman asma. Ang kanyang kinamatay, pagod. Pagod dahil sa pag-ibig. Yun daw pong pagod, dalawang uri daw po ang pagod na pwede nating maranasan. Una, yung pagod na sayang. Bakit po sayang? May mga taong talaga namang napapagod. Bakit? Napapagod, kakalakad. Napapagod, kakagawa ng away. Napapagod, kakaikot. Pero wala namang pinapatunguhan.
Pero meron ding pangalawang uri ng pagod at ano po iyon? Yung pagod na sulit. Yung mang kahit pagod ka, alam mong sulit yung pagod mo. Kami po sa seminaryo, meron po kaming panalangin na dinadasal bago kami matulog sa gabi. Ang panalangin ito ay ganito, Lord, I am so tired. Thank you, I am tired because I have chose to love. Napagod dahil sa pag-ibig. Napagod dahil sa pagmamahal. At ito pong pagod na ito, ang siyang ipinapaanyaya po sa atin. Aminin natin, may mga namamatay, hindi naman sa pagod. Namatay bakit? Sa sama ng loob. Namatay sa galit. Namatay sa maraming masamang kinikimkim sa kanyang puso at isipan. Kaya nga po, isang biyaya na maituturing na kapag namatay tayo, tatanungin ng mga tao, saan siya namatay? Namatay sa pagod. Pagod dahil sa pag-ibig. Tayo po mga Pilipino, no? Kapag dadalaw po tayo sa lamay, ang laging unang tanong, ano bang kanyang kinamatay? No? Minsan nakakaawa po yung pamilya, no? Paulit-ulit. Ano bang nangyari? Ikukwento lahat. No? Anong pinagdaanan ng kamatayan? Pero ngayon naisip ko, pwede nating baguhin yung tinatanong natin sa bawat lamay na pupuntahan natin. Pwedeng tanungin sa lamay, hindi yun ano ba ang kanyang kinamatay? Pwedeng tanungin, paano siya nabuhay? Paano siya nagbigay ng sarili? Namatay upang ang kapwa ay mabuhay. Kagaya ng aking paalala, papasok tayo sa mga mahal na araw sa isang linggo. Maraming mapapagod sa atin. Maraming kakanta sa pabasa. Maraming dadalaw sa mga simbahan. Sigurado maraming iitim ang tuhod, kakaluhod. Pero isang paalala, sana sa paggawa ng mga bagay na ito, oo, tayo ay mapapagod. Pero sana yung pagod, dahil sa pag-ibig. Sana yung pagod, dahil sa paglilingkod. Kung napagod ka, dahil ng away ka lang, ang tawag dyan, sayang napagod. Pero kung napagod ka, dahil pinili mo magmahal, sulit ang pagod mo. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, haharapin natin ang kamatayan ni Jesus sa mga darating na araw. Kaya siya namatay, hindi dahil siya ipinako sa krus. Kaya siya namatay ng dahil sa pagmamahal. Amen.